Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Tuwid ang likod na naglakad siya papalabas ng kusina, pero sa may hagdan ay hinarang siya ni Luta. May bitbit ito mga litrato na nakataob. "Boss, kailangan mong makita ito," anito na seryosong muka. "Tuck them in my waistband," utos niya sa lalaki na sumunod naman. "Sasabihin ko lang, boss, na nasa Pampanga si Mama El. Kuha ang mga litrato kagabi sa isang high-class na bar. Iniabot ng personal ng bakla sa akin kanina." "Lumitaw na ang puta?" Gigil na tanong niya. Tumango si Luta. "Lumitaw na, boss, at kailangan mong makausap dahil iba na ang bersyon ng hayop na bakla at para may ibig sabihin sa mga salita." "Where the hell is he?" Nagsalubong ang mga kilay ni Rare. "Nagpatago, boss, kaya pinabantayan ko sa mga ibang tauhan mo at parang palingalinga sa paligid. Nakiusap din na ipakuha ang pamilya niya sa Batangas kaya inutusan ko na rin si Nalando. Nakakapagtaka na parang takot na takot at nakakontodo disguise, bossing. Baka raw siyang isurod at tunay na pumatay sa daddy mo." Gitla na pumintig ang puso ni Rare. "Tunay na pumatay sa daddy ko? Hindi talaga si Shania?" Christ! Sa kauna-unahang pagkakataon ay tinamaan siya ng pagkakonsensya at kahihiyan. It was unusual, but that's what he felt at that moment while looking upstairs. Hindi siya kailanman nahiya kahit na nagkakalat ang istorya ng pagiging masamang tao niya sa buong kumpanya. Sa kabila ng lahat ng iyon ay dinudumog pa rin siya ng mga investors at mga sikat na managers ng artista para sa mga bagong kontrata na kaya niyang i-offer. Bakit sa mga sandaling iyon ay parang gusto niyang mahiya kay Shania sa walang katuturan niyang pambibintang? Pero masisisi ba siya nito kung may mga ebidensya naman na malamang ay peke pala? "Wait for me. I'll get dressed and we'll meet at the dumbass," aniya at saka mabilis sa pumanhik sa hagdan. Tuloy-tuloy siya sa master's bedroom at saka inilapag ang tray sa mesa. Kinuha niya ang mga litrado na nakasalipit sa baywang niya at saka inisa-isang tignan. Kaagad na nagtagis ang mga bagang niya na makita si Vilma sa litrato at may kahalikan lalaki. Hindi lang isa, dalawa pa. Ang sumunod na litrato ay kasama nito si Mama El. O si Mama El nga ba? O si Cindy? May selfie pa na kasamang bakla. Hayop lang. Kung pinaiikot siya ng demonyong bakla, pipilipitin niya ang leeg niyon para mamatay na. May note sa likod ng litrato. Kaya kusot ang mukha na binasa niya. "Boss Rare, inilapit ko na kasi alam ko na abogado ka. Sana, kapalit ng tulong ko, huwag mo ko ipakulong kasi biktima din ako. Pinalamig ko muna sitwasyon. Kaya ngayon lang ako. Sana, maibigay mong proteksyon para sa pamilya ko. Sa oras na mamiligro ang buhay ko, hindi ko lang masisikmura na may inosenteng tao ang mamamatay ulit dahil sa kasakiman ng ibang tao. Inosenteng babaeng dinampot nyo at alam ko ang buong katotohanan." He looked at Shania, who's sleeping facing the glass wall. All this time, the words her lips uttered and those tears in her eyes and the innocence that she showed to each and every one of them were genuine. Salamat pa rin at hindi siya tuloy nadala ng galit. Salamat pa rin na unang kita pa lang niya ay naakit na siya. Kaya hindi niya tuloy ang pinapatay. Kung hindi, baka habang buhay niya pinagsisihan. Una at kahuli-hulihang beses sa tanan ng buhay niya, inilapag niya mga litrato sa mesa at saka siya pumasok sa walk-in closet. Nagpantalon lang siya at nagsuot ng t-shirt at kinuha ang barel sa may jacuzzi at dinampot ang isang litrato na may note. Pumihit na siya para lumabas kaya lang parang may magnet na humatak sa kanya pabalik at tumingin sa natutulog na si Shania. What now if he's proven her really innocent? Handa na ba siyang palayain ito sa poder niya at mawalan siya ng babae sa bahay? Kahit na anong oras ay pwede niyang hubaran at gamitin? Bumigat ang dibdib niya. Ayaw niya. Doon lang ito sa kwarto niya at hindi niya pa uuwiin. He walked back towards her at hinalikan sa pisngi. Shania moaned aimlessly. "Ano na naman? 7 round na ito. Isa pa ba?"
40 mil ng bayad mo kapag tumagtag ka pa ng isang round. Anito sa antok at pagod na boses. Napahalakak siya ng tuluyan at nawala ang bugnot. She's really so damn sassy and it made him feel so proud. Huwag kang tumawa, hindi mo ko madadala sa mamahalin mong halakhak na pwede pang Guinness Book of World Records sa pagkabihira. Rare Cedric Villadel-Rey, ang lalaking dadalawa ang record ng pagtawa. Have your brunch, I am leaving. Pumunta ka sa university, pero magpasama ka kay Anjo. Paano ko papunta? Ay hinang-hina ko. Ines sa tinabig nitong kamay niya, pero hindi niya inialis. Mas lalo na lang siyang yumakap kay Shania. This afternoon, or tomorrow perhaps, kasusin mo muna ang bayad ko, ibabalik ko na lang. Ah hindi, ako magbabayang tuition ko. Ayoko na magkautang na loob pa sa'yo. Daldal nito, ikinainis na naman niya. Umalis siya sa may likod ng dalaga at ang pangit ng tabas sa mukha na umiling. When you decide to go, just remember that no flirting around. Hindi ka pwede maglande hanggat nasa poder kita. Alam ko na yan, kaya maanong palayasin mo na nga ako para malandi ko ng professor ko at sa kanya ko na naman ibebenta ang sarili ko. Ay, hindi ko pala ibebenta kasi crush ko nga pala siya. Libre lang, libre. Crush? His lips curled annoyingly. In his ass, I'll pay you 500,000 pesos. Kontrata yan na akin ka isang taon. Lugi ako. Lugi pa sa lagay na iyon. Lintek, hindi kaya matapos man lang kahibangan niya, ay buong kumpanya niya ay nakuha na nito. Tuso ang babae. Napaka-inosente, pero mukhang pera. 50,000 per 7 rounds, plus 500,000 pesos isang taon. Kuripot ka. Daddy mo 200k ang bayad sa akin isang gabi. Ikaw, isang taon, 500,000 lang. May insurance at PhilHealth. Sasamahan ko na rin ang SSS. Sagot naman niya, nanunulis ang labi. Humagik-hik si Shania. Pag-ibig, wala. Wala sa hinagap na napalingon siya at kumabog ang dibdib, pero kita niya nakatakip ang dalaga sa bibig habang humahagik-hik. Pag-ibig? Pag-ibig fund? Klaro nito, kaya lalo siyang nainis. Lumabas siya na walang imik at salubong ang mga kilay. Yes to pag-ibig fund. Kahit ano pang fund. Mukhang pera fund, kadaldalan fund, o kung anong latseng fund na meron ka. There's no way she can escape his presence. If he has to double the price, he'll do it just to keep Shania beside him. Especially now, if she's really carrying a Villadel-Rey, his successor. Napahagikik sa Shania nang makita mga kaibigan niya nakanganga sa kotse na kanyang sinasakyan nang pumasok iyon sa university. Kuya Lando, itigil mo, stop it, stop! Paulit-ulit na utos niya sa kasamahang tauhan ni Rare. Sa wakas ay nakita niya rin ang mga mahal niyang best friends na sina Muhain at Ira. Nagmamadali sana siyang bumaba pero hinawakan siya ni Lando sa braso. Miss Chinita, paalala lang na bawal mong ikwento tungkol sa sitwasyon mo kay boss. Hindi pa kami handang paglamayan. Ani yun sa kanya. Tumango naman siya. Hindi bale, ipalilibing kita kaagad kung ayaw mo ng lamay. Napahagikik siya at natawa naman si Lando habang napapakamot si Anjo. Bumaba ang huli sa kotse at ipinagbukas siya ng pinto at marahan siyang bumaba. Ngumisi sa Shania sa dalawang babae na halos magkapalitan ng mga muka habang nakaupo sa ilalim ng puno ng nara at nagsasalo sa isang chichiriya at naghihikupan sa iisang soft drinks. Mga virgin! Bati niya sa dalawa na sabay na nanlaki ang mga mata at halos tumilapon ang mga chichiriya na magtatalo ng mga iyon at mabilis sa tumakbo papalapit at walang pakundangan na tinulak si Anjo papaalis sa may pinto ng kotse. Virgin! Bakit ang sosyal? Yakap sa leeg ay niyugyug siya ng dalawa kaya napahagikik siya. Mamaya tayo mag-usap kasi may chismoso. Pasimpleng sabi bulong niya na hindi binubuka ang bibig. Doon tayo, doon. Mabilis siyang inakay ng dalawa. Parang iba ka na siyan. Bakit nakakotse ka? Nakasungkit ka ba na matandang mayaman? Tanong naman ni Ira sa kanya na nakalingon sa kotse ni Rare. Gwapong mayaman, kaya lang pang Guinness Book of World Record ang dadalawang beses sa paghalakhak na iiling na bulong niya. Alam niya mapagkakatiwalaan naman niya ang mga best friends niya, kaya walang dahilan para ilihim niya ang lahat. Sabay siyang pinanlakihan ng mga mata ng dalawa. Mag-e-enroll na muna tayo, mamaya ng kwentuhan, sabi niya sa mga ito pero hinila siya ni Muhaina sa sementadong plant box.
Sarado pa sa registrars. Kwentuhan mo muna kami kasi mukhang big time ka na. Ang damit mo, ang ganda-ganda. Bakit may bodyguard ka? Bakit may sasakyan? Usisa pa ni Ira. Pumuntong hininga na muna si Shania. Mahabang kwento, pero sige, ikakwento ko. Dahil sa kakapusan ko sa pera, dahil biglang inabot si nanay sa panganganak at may mayoma siya, nagdesisyon akong ibenta ang sarili ko. She looked at her friends and they were shocked. Wala naman siya makitang baka sa panghusga sa mga mukha nito, kaya nagpatuloy siya. 200k ang presyo ko at napakaswerte ko na matandang mayaman ang nakabili sa akin. Hindi niya ko ginalaw. Ang hinihingi niyang kapalit ay amputulin ko ang sungay ng anak niyang lalaki. Naputol mo ba? Nakabawi ng tanong si Muhaina pero lumabi siya at umiling. Matigas ang sungay niya, sagot niya. Mahaba bang sungay niya? Hagik-hik naman ni Ira kaya natawa silang tatlo. Tumingin sa kanila sina Lando at Anjo pero wala silang pakialam. Basta masaya sila ay wala makakapigil sa kanilang tatlo. Seryoso na Sean? Anong nangyari? Tanong na ni Muhaina kaya tumigil na rin siya sa pagtawa. Ngayon na lang ulit niya iyon nagawa. Ang tumawa na parang wala na bukas. Pero hindi rin naman niya masabing malungkot siya sa mansyon ni Rare. Hindi nga siya mahalakhak pero hindi na naman siya gaanong nalulungkot. Nasanay na rin siguro kasi siya na magkasama sila ng lalaking iyon. Yun na nga, pasimpleng bulong niya. Dinala ako sa hotel at kakain lang sana kami. Kaya lang, biglang inatake sa puso yung matanda. Ang masama sa lahat, dinampot ako ng 2 kurimaw na yan at iba pang lalaki kasi ako raw ang pumatay doon sa matanda. Kinulong ako, kaya lang sa isang gabi na pagsastay ko, nirape ako. Gimbal na lumaki na naman ang mga mata ng 2. Hindi ko matanggap nung una, takot-takot nanginginig. Ilang araw ako nilagnat at hindi nakalakad. Kaya lang noong mag-umpisa na ako imbitahan sa ibaba para kumain at hindi na parang kriminal na nakakulong, nang wala kahit paano yung sama ng loob ko. Saka inisip ko si nanay at ang kapatid ko kaya nagpaka-practical na ako. Hinaman ko ng deal yung anak na namatay na bilihin ako kasi parang kapag napapatikit naman sa akin ay talagang para akong laging gagahasain. Kwento niya at sa pagtataka niya ay hindi na siya umiyak pa. May kaunting bigat sa dibdib ni Shania pero hindi na iyong parang may nakadagaan sa kanyang ilang daang kiluhin ng barbell. Kinagat ba niya ang deal? Pasimpleng tanong din ni Ira. Oo, at halos araw-araw niya akong ginagamit. Buong katatagan na amin niya. Oh my God, bulong ng 2 na sabay na natutop ang mga bibig. Hindi to pwede makalabas ha? Preso pa rin ako, kaya ako may bantay. Pero kahit paano, mabait naman sa akin si Boss Rare. Tiningnan niya parehas ang 2. Boss Rare ang pangalan niya? Usisa pa ni Muhaina. Para napatingala si Ira at may iniisip. Parang narinig ko na ang Rare na yan. Parang FM radio station ata. O hindi ko sigurado. Siya nga may-ari noon. Naman ni Shania. Mabuti nga, piniyagan niya akong pumasok sa eskwela. Kaya lang, ganoon pa rin. Sa kanya pa rin ako uuwi. At pakakawalan lang ako kapag natapos ng investigasyon o kung kailan niya gusto. O kahit paano light pa nga rin siya. Baka naman nababalo sa ganda mo, kaya parang hindi ka na mapakawalan. Gwapo ba? Humagik-hik na tanong ni Muhaina. Sobra, parang kinilig din siya, kaya nagtitili ang 2. Hindi ka na pala choosy talaga. Gwapo na, mayaman pa. Siko pa nito sa kanya, pero alanganin siyang umiti. Parang hirap naman kasing basahin ang pagkatao. Alam niyo yung tipo na blanco siya at bihira magsalita. Mabuti nga nitong huli sumasagot na kapag inaasar ko. Aniya na parang inaalalang mukha ni Rare. Wala namang tao na hindi lalambot siyan. Ilaga mo pa para matuluyan na. Kung charming ka sa paningin niya, aba, magandang sign na yan na matatabasan mo talagang sungay niya. Pero humagik-hik si Ira. Masarap bang masuwag? Nagkatawanan ulit sila kaya nagkatinginan naman sina Lando at Anjo. Pero kaagad na natigilan nang mapansin niya ang crush niyang professor na nagpaparada ng motor sa parking area. Kilalang kilala niya pa rin ang hitsura ni Prof. Rodel kahit na naka-jacket ang lalaki at naka-helmet. Ayan si Crushy. Tanong niya ng tanong tungkol sa'yo kapag nakikita kami ni Muhaina. Hindi ka naman nagre-reply sa texts namin. Nag-aalala na kami sa'yo. Ani Ira at niyaka pa siya. We love you, Sean. Nakiyakap din si Muhaina habang siya naman ay kukurap-kurap na nakatingin kay Rodel. Ngumisi iyon habang nakatingin sa kanya.
Halos 2 buwan din niyang hindi nakita ang ultimate crush na professor niya na isang piloto. Gwapo pa rin si Rodel at bagay pa rin ang crew cut na gupit. Shania, long time no see, Miss Cuteness. Anito, habang humahakbang papalapit at hindi maalis ang titig sa mukha niya. Pansin niyang para nangunot ang mga noo ng tauhan ni Rare pero sinimangutan niya mga iyon. Hi Prof. Rodel, ngitian niya ang lalaki kaya lalo lumapad ang ngiti noon sa kanya. You look, hinagot siya ni Rodel ng tingin. Beautiful, you look beautiful. Di ba ganoon din ang sinabi sa kanya ni Rare nang halikan siya sa jacuzzi kanina? Ang ganda raw niya at ikinakabog iyon ang husto ng dibdib niya. Thank you, Prof. Para nahiyang sagot niya. So, anong meron? At may reunion ang Pretty Ladies. Lahat sila nito tiningnan. Prof, pilay nga si Sean dahil nadulas siya. Hindi makakapila sa registrar's office. Kawawa naman, mag-e-enroll kami ngayon. Kunwari ay nalungkot si Muhain at yumuko pa. Ganoon ba? Namiwang si Rodel at nanulis ang mapupulang labi kaya si Shania naman ang nagpahagod ng tingin sa kabuuan nito. Gwapo rin talaga sobrang lalaki. Ako nang bahala. I got your subjects and the assessments too. You never have to worry, girls. Kawawa naman si Shania. Tumiim ang titig nito sa kanya at saka ngumiti. Parang pati mga mata noon ay ngumiti rin at hindi maitago ang panghanga sa kanya. Kaya lang, nang maalala niyang ginagawa sa kanya ni Rare, ang ginagawa nilang dalawa ay parang nailang na yumuko siya. Dapat pa siyang humanga sa lalaki kung wala na naman siyang ipagmamalaki dito at ang kaisa-isang bagay na pwede niyang maibigay sana sa oras na maging mag-asawa sila ay nakuha na ng iba. Kinilabit ni Rodel ang baba niya kaya para napailag pa siya. Don't fret, ako nang bahala sa enrollment. Leave it to me para hindi na mabugbog ang mga paa mo. Tumango na lang siya at napahigop sa soft drink na hawak ni Muhaina. Pero nabilaukan siya nang mapansin ang kotse ni Rare sa may di kalayuan at pinapanood siya ng lintik na lalaki sa nakababang bintana ng Lamborghini. Suot nitong isang sunglass at naka-hoodie jacket kaya hindi niya makilala. Pero kilalang kilala niya ang mga labi na yon na ilang beses na siyang hinalikan at kilalang kilala niya kung paano manulis kapag nabubwisit. Pusa, anong ginagawa ng walang hiya sa Polytechnic? Sabi may aasikasuhin. Anong inaasikaso? Pagiging dakilang stalker? Lagot mga kafelisidad. At mukha nag-stalk si Rare kay Shania. Ano kaya naman ang parusang matatanggap ng dalaga mula sa binata? Paano kaya ngayon ang gagawin ni Rare? Ganun mukhang matatapos ng investigation tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Painit na po ang ating istorya. Kaya huwag po kayong bibitaw. Kaya naman, abangan!